di ba may height limit lamang ito? Yeah, medyo history natin, sir. May isang yung landfill namin dito sa Cebu, yung pinasira namin, yung 2016. May height na 5-story building, Mhm. yung sa Inayawan, which I filed for its closure. And it reached up to the Supreme Court. I filed for the writ of kalikasan. So Mhm. nasira natin yon in 2016. Opo. And just so unfortunate, sinira natin ang isang landfill, nag-open naman ang isang landfill. And this particular landfill, sir, talagang mataas, no? Mhm. Pag 5-story yung building, yung height, Mhm. ito parang 30-story na to. What they did, sir, is yung isang bundok, they cut it by half para mag 90 degrees. Mhm. And then, ground zero, kinuha nila yung mga minerals ganyan. And then, linagyan nila ng basura. Pero para may masandigan, sir, ba? Yung Mhm. anong, Mhm. Oo. yung basura. May Yun yung ginawa nila. So, yung height talagang mas mataas, sir. Yes, Mga sir. 25 story to 30. And hindi pa yun filled up. Marami pa silang, they still trying to go up, ah. Aha. Opo, opo. Sir, ito hong lokasyon ng kanila pong staff house, no? Tsaka yung kanila pong facility nga to process ito pong mga basurang ito. Di ho ba kaninyo halos dikit na nung landfill? Yes. Doon pa lang ho ba, wala na pong mga otoridad dyan sa inyo na nagsasabi na may mali doon po sa design na iyon o pamamaraan na iyon? Well, that's their design. The facility, yung MRF at sa yung landfill, it's part of the design of the owner, yung prime waste, no? So, malapit lang yung sa landfill at saka yung mga sinisegregate nila, yung mga basura, plastic at yung iba pa, Mm. it's just very near. No? Kagabi ko pa nag-staff meeting kami doon sa area, and then nakita namin via drone, and then Mhm. sinabi naman nila na it's just a mere 15 yung base. Kaya nga And po. then Opo, so pero that's why the impact, wala that's ho why the bang ano, sir, alam po naman natin na sa ilalim po ng Republic Act number 9003, ano po itong Ecological Solid Waste Management Act of 2000, tangi po talaga responsibility ng LGU ito, no, yung management nito. At pakipagkontrata sa mga operators po ng landfill at nangongolekta ng basura. The question is, dito ho ba sa lokasyon nito pong staff house nila, and then yung pong pataas na tambak ng basura, wala ho ba dong anuman pong napansin ang LGU, ang inyong environmental officer, para sabihin po na mukhang delikado ito kasi nga dinaanan kayo ng ulan, ng bagyo, 2 bagyo po ito, no? Opo, at baka ho lumindol. Alam niyo na yung mga cause na maaring gumuho ito. Wala ho ba nakapansin nun? Well, for the past months, wala naman. Mhm. Wala naman napansin. In fact, yesterday, the weather was really very clear. Wala naman. And then, yun nga, in my investigation, sir, this was in 2023, may nakita kami na medyo may linya na para bang doon dadaan yung mga litchit. Mhm. This was in 2023. Mhm. I raised that issue then. Mhm. And then we're trying to locate if that, we have a video on that, if that Mhm. certain para bang stream of water, Yes. uh, uh, if that is the same site where the source yung crash, no? Mhm. So Okay. this morning, sir, because kagabi talagang Madilim. madilim. Opo, opo. So this Okay. morning we're trying to assess in the area kung ano talaga ang nangyari. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!